if you don't like Bongbong Marcos, dapat ninyong mas hindi magustuhan si Senator Amy. Si Senator Amy is another Bongbong Marcos with brains. Ito ang Wow Trending. Mayor Baste Duterte hindi na nakapagpigil pa at tuluyan ng ni-real talk si Senador Amy Marcos. Sa post ni Baste sa kanyang Facebook, sinabi niya na, Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad sa iyo dahil naawa ako sa iyo, hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Undangin ako gamit anang imong mga jamming. Gipalampas na ti kagkausa pero banha yapong kay ka na kung sa Tagalog pa, itigil mo na ang paggamit mo sa akin sa iyong mga jamming. Pinalampas na kita ng isang beses pero ang ingay mo pa rin. Kung si Presidente Bongbong Marcos ay weak at kayang kontrolin ng mga taong nakapaligid sa kanya, sa madaling sabi ay weak na leader, iba naman si Senador Amy Marcos, may pagkatuso at halatang manggagamit, at napansin ito ni Mayor Baste Duterte dahil ang ingay-ingay ni Senador Amy Marcos sa media, pero kahit alam niya na ang kalokohan na ginagawa ng kanyang kapatid ay puro lang siya media, madaming salita, wala namang ginagawa. At isa pa na malinaw sa mata ng mga Pilipino na si Senador Amy ang totoong naglilihis sa kapalpakan ni Presidente Bongbong Marcos para isisi kay tambaluslos ang isyu at ang komento ng mga netizen. Real talk tayo, agoy tamaan na si Madam Amy, itigil na ang drama. Traditional politician kasi yan, mahilig manggamit, kaya observant mga kapwa kong Pilipino, wag nang magpabudol ulit. Yan ang tunay na may malasakit sa bansa, hindi plastic at totoo magsalita. Mabuhay ang Duterte family. Sana someday Baste for presidente ng Pilipinas. Sa tingin ko naman kay BP Sara, alam na alam niya ang style ni Amy. Nakikisama na lang siya, naghihintay na lang yan ng konting pagkakamali lang ni Amy. Tignan natin, di naman niya maiwan. Si Amy kasi wala naman siyang nakikita na sinisiraan siya ni Amy, kaya nagpipigil na lang siguro siya sa mga naririnig niya. Puro magaganda ang mga sinasabi at binibigkas pero kulang na kulang sa truthfulness at sinseridad. Yun ang kanyang mga aksyon. User talaga ang mga Marcos, wag nang magpabudol ulit ang mga nabudol last time. 101% agree ako dyan, tama si Baste, ang tagal gumalaw niya kung gusto niyang tapusin ang problema. Itong kapatid niya ang presidente, tama na ang drama, says Mayor Baste. Finally, what took you so long to realize how Amy outsmarted your family? Remember, blood is thicker than water. Ang mga Pilipino, medyo naririndi na sa mga katulad ni Amy. Totoo po, di ba? Medyo tayo mga Pilipino, bullshit na tayo sa mga karakas na katulad ni Senator Amy. Yung puro lang talk dan talk, wala namang gawa. Yun ang totoo, walang biro, ha? O, baka ipagtanggol na naman yan. Easy ka lang, Anaro, tagsisimula ka na naman ng gulo eh. Basta mga babae, ginugulo mo eh. Hindi, alam mo kasi ganito lang ha. Ganito lang ang siste. Ganito lang. Papaliwanag ko lang na maigi sa inyo. Alam nyo, mainit na mainit tong issue na ito. At napilitan ako mag-live ngayon kahit po sa totoo lang, Saturday ngayon medyo panahon ng Netflix ngayon. Ang ganda-ganda pa naman ng mga pinanonood nating Criselda. Oy, hindi ho yun Viva Max ha. Hindi, yun, maganda ho yun. Sabi nga ni, sino ba to? Nung si Narcos. Sabi niya, ito daw ang kinakatakutan niyang babae. Si Criselda. Panoorin niyo sa Netflix yan. Tungkol yan sa mga, sa mga narco, dyan sa Miami. Anyway, ito na nga. Alam mo, paulit-ulit kong pinapaliwanag ho sa inyo ito. Pinapaliwanag ko po sa inyo ito na ito hong si Senator Amy, halatang halata ko na yung galawan nito. Kasi ito yung tipo ng galawan na, alam mo, how do I define Senator Amy? Senator Amy is like her mom, si Imelda Marcos. Oo. Ito makinig kayo mabuti. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. Malupit na malupit to.
kung kayo nagsisi, kayo, hindi kami, kayo lang, mga bobotong tatanga-tanga, kung kayo nagsisi at binoto nyo si Bongbong Marcos, mag-ingat kayo kay Senator Amy. Si Bongbong Marcos ang tipo ng nadadali siya dahil siya'y mahinang nilalang. Ano ibig sabihin nun? Mabuting tao, kuno, pero siya ho ay sumasama ang gobyerno dahil siya ho ay nakokontrol ng mga taong nasa paligid niya. Yan ho si Bongbong Marcos. If you don't like Bongbong Marcos, dapat ninyong mas hindi magustuhan si Senator Amy. Si Senator Amy is another Bongbong Marcos with brains. Mas tuso ika nga. Mas mahirap po ito. Pag ito ang natungtong sa national government, mas mahirap po itong kalabanin. Bakit to? Kasi ho, mas tuso ho itong alin na to. Mas ano ho ito, mas mana ho ito sa nanay niya. Kaya nakakatakot. Anong ibig sabihin nun? Simple lang ho. Ito yung taong marunong maglaro sa politika. Diba? Ang ginagawa niya ngayon, sa panahon na ito, siya ho ang naglilihis ng tunay na issue. Ang issue ay yung PI. Tama. Pero may mas malalim na issue dyan. Ang tunay na mas malalim na issue dyan ay walang iba na pinababayaan ng ating presidente itong mga nasa paligid niyang gumagahasa ng ating gobyerno. Pinababayaan niya yung mga nakapaligid sa kanya. Ang problema, hindi mo pwedeng gawing rason yun. Ika nga ni Atty. Vic sa amin hindi ho siya excuse. Weakness is not an excuse. Diba ho? Tama ho yun. Weakness is not an excuse. So anong ibig ho sabihin ito? Simple lang. Weak pa ho ito, ganito na gobyerno. Paano pa ho kaya kung maglagay ka ng isang tuso dyan sa loob ng palasyo na may karakas ng mga Marcos? Yan ho si Senator Amy. Paulit-ulit ko naman sinasabi yan, nilalaro lang niya mga Duterte. Mr. President, I hope you're listening. Senator Amy is playing with you, your entire family. But thank God, you have a mayor like Baste. You have a son na katulad ni Baste at ni Pulong na hindi na magpapabudol. Ngayon, maaring sinasabi ng iba, ibig mo ba sabihin, Banat Bay, si Vice President Sara Duterte nagpapabudol kay Senator Amy? Bibitinin ko kayo dyan. Commercial! Joke lang. Hindi, bibitinin ko kayo dyan kasi kailangan mo na malaman ng iba, ng mga hindi ho aware sa social media. Nag-post po kasi si Baste ng message. Kung maaalala ninyo, sinabihan ni Baste si President Marcos na mag-resign ka na kung wala kang pagmamahal sa bayan. Galit na galit siya, di ba? As in, nag-trending mo si Baste. Umaga pa lang, nung linggo, itong nakaraang linggo, nag-trending na siya dahil pinagre-resign niya si Marcos. Eto namang si ate, syempre, taga-salo. Hindi totoo, ganun ang ginagawa ni ate, taga-salo siya para malipat yung galit ng tao kay Romualdez at hindi kay Marcos. Taga-salo siya. Oh. Naturalmente, kapatid mo ililigtas mo. Sinabi niya, nag-sorry na sa akin si Baste. Ay, kung nga sorry na sa akin. Di ba sinabi ko naman sa inyo, yun ay isang malaking katarantaduhan? Sinabi ko sa inyo yan. Sa katunayan, nag-init nga yung julo ko nung nakita ko nagla-live yung mga alagad ni Amy doon sa channel ni Joey. Yung si Joey, yung isang vlogger dyan na babae na kasama ni Sas.
Nag-init ulo ko nung napapanood ko yun eh. Actually, patulog na ako nun eh. Weekend yun eh. Ay, hindi pala weekend yun. Ito lang nakaraan yun. Nag-init ng ulo ko kasi pilipilit nilang ano yung sisi kay Senator Amy. Ano yung totoo? So, anong ibig ko sabihin? Parang inililigtas nila si Amy. Hanggang pumasok nga ako doon, nagkaroon ng mainit talaktakan doon. Hanggang kaduluduluhan, medyo noong una, umaagree pa sa akin si Joey, yung host nila doon. Pero eventually, nung bandang dulo, nga. Hindi ko po ikaw dinidisrespect vlogger Joey ha. Sinasabi ko lang naman talaga yung katotohanan. Bakit nga? Hindi mo kasi alam na pwedeng ipatawag ni Senator Amy yung mga smugglers na pinagpipilitan mong hindi niya trabaho. Hindi niya nga trabaho. Ang problema kasi, daldal siya ng daldal. Paulit-ulit na siya nasabi. Bakit hindi ko sinasabi kasi parang sinisingle out ko naman si Senator Amy? Ba't hindi ko sinisingle at siya naman ng daldal? Ang ingay-ingay niya. Sinasabi niya, sa kapatid ko, magalit ka naman. Nga. Pero nung may pagkakataon na siya, hindi naman niya ginagawa. Tama, mali. Di ba? Ngayon, eto na naman. Ginagawa niya, pinahihina ni Senator Amy yung mga sinasabi ng mga anak ni Pangulong Duterte. Sabi ko sa inyo, di ba, binubudol kayo, ayaw maniwala. Doon nga sa lintik na Senate hearing tungkol sa PI, ano nangyari? Walang bago doon. Lahat doon alam na natin. Alam na natin si Romualdez sa may pakana. Alam na natin tuta niya to si Migs Nograles. Alam na natin lahat yan eh. Anong bago doon? May nagawa ba? Wala. Tama, mali. Relax lang, banat ba si Joey Campian? Medyo kailangan lang maliwanagan. Yun na nga, kaya ko nga sinasabi to eh. Relax ako. Nakita mo na ako magalit? Wala na tong camera, lumipad na. Relax pa ako nito. Kaya nga minumulat natin yung mga kababayan natin na nagpapabudol pa rin kay Senator Amy. Kasi kita nyo naman, nagkaroon ng hearing, anyari. Lantaran, sinasabi doon. Pera ng taong bayan. Pera ng DSWD ang ginagamit para suhulan sa PI. Ano ginawa? Anak ng wedding, ako yung pakakasuhan ko talaga yun eh. Hindi. Sige. Isipin nyo ito ha. Pera ng taong bayan yun. National government yun. Tapos gagamitin ng isang congressman? Ano katarantaduhan yun? Di ba ho? Tapos, ikaw, pinuno ka ng committee doon, wala kang gagawin kung hindi, tigil na natin to, wala ba natin to. Kaya ayan, dahil nga po pinalalabas ng media na humingi ng pahumanhin o nagsorry si Baste. Yung pagsosorry niya, hindi naman no pagsosorry na, sorry, nagkamali ako. Hindi ganon. Sorry, nasaktan ko damdamin mo. Magkaiba ho yun. Kaya kayo mga may jowa dyan, sisiguraduhin yung sorry ng mga jowa nyo ha. Kasi baka mamaya nakita nyo nakapatong sa iba. Tapos biglang nag-sorry sa inyo. Sorry naman. Alamin nyo kung saan yung sorry. Sorry dahil nagkamali ka at nakapatong ka sa iba? O baka naman sorry dahil nasaktan mo lang damdamin ko at nahuli kita. Magkaiba yun ha. Magkaibang sorry yun. Pero in fairness naman, sabi naman ni, para lang patas tayo, dito naman sa ating channel, patas tayo. Sabi naman ni Joey, naniniwala siya na yung sorry ni Baste ay hindi sorry humihingi ng paumanhin dahil nagkamali siya. Tama yun. Nagsorry si Baste dahil nasaktan niya on damdamin siguro ni Senator Amy o di kaya ay sorry, I have to say this. Parang ganon. Sorry, I have to say this. Di ba? Ano sabi niya? Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo yan dyan sa media. Alam mo, sa totoo lang, ako ramdam ko to sinasabi ni Baste eh. Ramdam ko to. Sigurado ako na buwisit siya.
Pwede ko bang Baste, pwede ko bang i-rewords yung sinabi mo? Kunwari ako lang si Baste, ha? Kasi meron ako meron akong talent in reading the minds of people. Nababasa ko yung sinasabi ni Baste yung nasa utak niya. Madam Amy, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Alam mo, nasa isip siguro nitong Baste, tangina naman. Private yun. Hindi mo kailangan ilabas yun sa media. Private na usapan yun. Epal-epal ka na naman. Private na usapan yun na nagsorry ako kasi natamaan kayo. Private yun. Epal-epal ka na naman sa media. O, yan o, diretsuhan. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Yun. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ang linaw po niyan. Ang linaw po niyan. Ibig sabihin po, humingi siya dahil naawa siya sa inyo dahil, pasensya na. Mahinan nila lang kayo. Hindi dahil nagkamali siya sa sinabi niya sa kapatid. Alam mo yun? Ang linaw niyan. Ito pa matindi. Ito sinabi niya, undangin ko gaman. Ako, patay tayo dyan. Pasensya na po, hindi po ako Bisaya pero alam na, intindihan ko yan. Undangi ko gamit ang imong mga jamming. Ano ang translation niyan? Tinranslate na sa akin ng ng isa kong kaibigan Bisaya na Ilocano. Sandali, basahin ko Basahin ko lang. Ito, sabi niya, ako na magta-translate pag nyo na ako unahan. Unahan nyo pa talaga ako Ito, sabi niya. Sabi niya, tigilan mo na ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Ano kayong jamming yan? Nagja-jamming siya na. Tigilan mo ng paggamit sa akin. Ginagamit mo na naman ako Which is, ang totoo niyan, alam mo, kitang-kita ni Baste na ginagamit ni Senator Amy ang mga Duterte. Ano, Senator Amy? Nakatikim ka na real talk, Na-flip top ka ngayon, Di ba? Na-flip top ka. Yan kasi problema sa'yo. Minsan walang bumabara sa'yo Alam mo, Baste, at your service ako. Baste, you're the man. Yang ginawa mong yan, pupuntahan kita sa Davao. Yakapin kita. Naya ako tulak dito pag niyakap ko to. Bayot ka, bay? Bayot ka, bayot ka, bay? Baka pag niyakap mo si Baste, payakap naman isang beses. Nagpayakap ka kay Thinking Pinoy Hindi, nasabi niya, tigilan mo ang paggamit mo sa akin dyan sa jamming mo. Pinapalampas na kita once, pero napakaingay mo pa rin. Kasi yan naman talaga totoo. Alam mo, Senator Amy, palit na lang tayo. Sige na. Ikaw na lang dito mag-vlog, ako na lang mag-senador. Ang ingay mo yung totoo. Hindi bagay sa pagiging senador mo. Palit na lang tayo. Ako na lang. Kasi pag ako napunta dyan, patatawag ko talaga yung mga dapat ipatawag at pakakasuhan ko yung dapat pakasuhan. Mas maingay ka pa sa aming mga vlogger Pambihira ka naman. Iwan mo na lang doon sa mga vlogger mo. Nandiyan naman si Joey. Bira, Joey. Nandiyan naman si... Huwag na natin pag-usapan yun. Fly! Lika Sel, salamat po. Hindi yan, alam mo, grabe hanga ko dito sa, alam mo, Baste, Mayor, sana mapanood mo ito at saka minsan sana jamming tayo. Jamming talaga Ano bang mixture mo diyan? Ano bang mo diyan, ang chemical mo? I mean, yung inumin ang usapan dito inumin. Hindi, inom tayo minsan. Sabi mo lang anytime punta ako diyan. Inuman tayo, magkita naman tayo. Kung meron man nanonood dito na kaibigan ni Mayor Baste, mawalang galang na po, baka pwedeng Hindi, gusto ko makausap tumaman to. Napaka, ang ganda ng puso. Alam mo kasi, Mayor Baste, kung hindi mo natatanong, siguro, nakailang beses na rin po akong nakasama ko inyong Pangulo, ang inyong tatay. Maging sa eleksyon noong 2015-16, talaga lahat ng campaign ng iyong tatay, ang Mocha Girls na hinahawakan kong artist, nakasama namin siya.
Kaya nga ho, kabisado ko ho yung